May mga nagsasabi na makakatipid ka nga sa gas kapag may EV ka, kaya nga lang marami ka naman masasagap na radiation or yung tinatawag nilang EMF, electromagnetic field, na pwedeng makasira ng DNA natin. Yung iba nga sinasabi na pwedeng mag-cause ng cancer. So yan po ang pagkukwentuhan natin kung may katotohanan ba yan. Una, ano ba itong EMF? Yan po ay short para sa electromagnetic field. Basically, ito po ay invisible na energy. Hindi po natin yan nakikita. Walang iniwan po sa init. Ang init, hindi naman natin nakikita. Pero yan po ay isang form of radiation. Ang tawag po dyan ay heat radiation. Pag merong isang bagay na mainit, pag nilapit mo yung kamay mo, mararamdaman mo yung init kahit hindi mo nakikita. So, ganun din po yung EMF. Energy yan na hindi natin nakikita. Pero pwedeng makaapekto sa mga bagay-bagay. And guys, yung EMF ay inilalabas or ini-emit ng maraming mga natural na bagay at saka ng mga man-made na bagay. Ibig sabihin, hindi lang po yan sa mga man-made, pati sa mga bagay na natural, meron po yan. Pero yung pagkukwentuhan po natin ngayon, ito yung EMF na inilalabas ng mga bagay na related sa kuryente. Yung mga appliances po natin sa bahay, katulad ng electric fan, television, even mga ilaw, lahat po yan ay nag-i-emit ng EMF. Pero magkakaibang level at saka mostly mahihina lang. So ito pong EMF ay may dalawang kategory. Yung EMF na mababa lang ang frequency, ang tawag po dyan ay non-ionizing or generally harmless. Katulad nga po ng mga appliances natin sa bahay. Pero meron din po tayong mga everyday things na ginagamit na medyo mataas ang EMF, katulad ng microwave oven at saka ng cellphone. Even yung cellphone chargers at saka yung iba pang mga bagay na mayroong Bluetooth. Pero guys, kahit na mas mataas ang EMF nitong mga bagay na ito, ay safe naman po yung gamitin. Basta maayos lang ang paggamit at saka pag-maintain. Tulad po ng mga cellphone natin, hindi po maganda na nakababa dyan malapit sa ulo natin, lalong-lalo na kapag yan po ay nakakabit sa charger. Kasi guys, may mga observations po na kapag ang cellphone ay matagal na nakadikit malapit sa ulo natin, lalo kapag ito ay naka-charge, sa iba po ay nakakapagdulot ito ng headaches or ng dizziness. Ang second category naman po nitong EMF ay yung tinatawag na ionizing. Ito po yung mga man-made na bagay na mataas masyado yung frequency. At sa taas po ng frequency nito ay kinoconsider po ito na pwedeng maging harm sa katawan natin, especially sa ating DNA. Ang example naman po nitong mga ionizing EMF ay tulad ng mga power lines, yung mga radio frequencies, meron din yung mga ginagamit sa ospital katulad ng X-ray, cobalt radiation, at kahit mismo yung ultraviolet rays na galing sa araw natin ay pwedeng maging harmful ang EMF na dala nito, lalo na kung masosobrahan ka. Ngayon guys, pagdating naman po dito sa mga EV, yan po ay nakakategorize as non-ionizing or generally harmless. So hot na hot topic po ang EV. Maraming mga kontra sa EV na lahat ng ikapipintas o ikasisira ng EV ay sasabihin yan. At meron naman pong mga pro-EV, lalo na yung mga nagmamanufacture niyan, na lahat naman nung ikapipintas ng EV ay i-deny nila. Kaya ano po ba ang totoo pagdating dito sa EMF na inilalabas ng EV? So alam naman po natin, yung EV ay mayroon po yung malaking lithium-ion battery. Tapos mayroon po yung electric motor. Bukod pa dyan ay puno po ito ng electronics. At lahat po yan ay nag-i-emit ng EMF. In fact, marami kayong mapapanood na mga YouTube videos kung saan yung vlogger ay gagamit ng EMF reader or tester. May mga videos na makikita nyo na every time may tatapat nila sa certain portion ng sasakyan ay mataas ang reading ng EMF na yung level ay considered na unsafe. Meron din naman po mga vlogger na pag gumamit itong EMF tester ay pinapakita nila na mababa lang naman yung EMF na nare-read nila. Tapos meron din po mga vlogger na ipinapakita nila na meron silang ginagamit na gadget or device na kapag ipinlog in mo na doon sa loob ng EV ay nawawala yung EMF. At according dun sa vlogger ay kina-cancel out nito yung lahat ng EMF sa loob ng EV. But as soon as I plug in the M-Guard that we have in the car, zero. It cancels out all of the EMR around the car. Ngayon guys, meron din namang pahayag dyan ng CATL. Ito pong CATL ay ang pinakamalaking lithium-ion battery factory. Sila po ang largest na provider
na mga lithium-ion batteries para sa industrial energy storage at saka sa mga EV. Sila po ay nagsusupply sa Tesla, sa BMW, sa Volkswagen at sa iba pa. Ang hindi lang po nila sinusuplayan ay ang BYD kasi ang BYD ay may sariling factory ng battery. Ngayon guys, ayon po dito sa CATL, lahat po ng produkto nila ay nag-i-emit nga ng EMF pero yan po ay generally safe at mas mababa pa dun sa limit na nire-require ng government. Ang EMF na ini-emit ng mga batteries nila ay maihahalin tulad lang daw sa cellphone, sa microwave oven, or even sa sunlight. Sabi rin nila na totoo na ang EMF ay maaaring makasama sa katawan ng tao pero para daw yan makaapekto sa ating health ay mangangailangan ng sobra-sobrang dami ng EMF tapos babad na babad ka na imposible naman daw mangyari sa loob ng isang electric vehicle. Kasi guys, ang number one reason nila, ang mga EV batteries ay wala naman pong coil na kayang mag-generate ng malakas na EMF. Dagdag pa nila na ang EMF sa loob ng isang EV ay nagmumula lang sa BMS nito or sa battery management system at doon din sa mga high voltage harness. Pero although may radiation na inilalabas itong BMS at saka yung mga wire harness, ang ginawa po dyan ng CATL ay inintegrate na nila ang protection sa designing pa lang. Nilalagyan nila yan ng proper and adequate grounding, shielding, at filtering para significantly ma-reduce yung electromagnetic interference. Nilalagyan po nila ng metallic shielding ang BMS at itong metallic shield na ito ang mag-absorb at mag-deflect sa electromagnetic waves. And then lahat ng battery nila ay dumadaan sa masusing testing sa kanilang mga laboratory para masiguradong ang EMF na i-emit nito ay within the safety limits na nire-require ng government. At syempre guys, kung magre-research ka kung ano naman ang pahayag ng Tesla, ng BYD or ng kung sino pa mang EV manufacturer tungkol dito sa EMF sa loob ng mga products nila, syempre lahat naman po yan ay sasabihin na generally safe lahat ng products nila. Wala naman magsasabi na dangerous yung products nila. Hindi sila mabibilan nun. So guys, ito naman ang opinion ko dyan matapos kong i-report sa inyo kung ano ba yung EMF at kung ano ba ang mga pahayag nitong mga naggagawa ng produktong may EMF. Parang ganito yan. Ang asbestos na widely used mula pa noong 1800s. Ginagamit po yan sa construction, pangbubong, pangkisame, pang-insulation. And then ginagamit din po yan sa ibang mga produkto noon katulad ng crayons at saka makeup. Wala naman pong pumapansin na yan ay dangerous pala. After 90 years at saka palang napatunayan na yan pala ay very dangerous at nakakapag-cause ng sari-saring mga sakit sa baga, even lung cancer. Pero hanggang ngayon ay mayroon pa rin mga gumagamit ng asbestos. Even sa sasakyan, mayroong mga brake pads na gawa sa asbestos. Although na napatunayan na dangerous siya, hindi naman po siya nawala. Na-educate lang yung mga tao. Meron ka na ngayon choice kung gusto mo bang gumamit or hindi ka gagamit ng asbestos para makaiwas ka sa sakit. Ganon din po ang trans fat. Widely used po yan na ingredient sa mga pagkain, especially sa mga cookies. Mahabang panahon na kinoconsider naman na safe yan. Pero pagdating po ng 1990s, napatunayan na related pala itong trans fat sa sari-saring heart ailments. So, na-educate na ngayon yung mga tao na kapag ang pagkain pala ay nakita nyo may ingredients na may trans fat, ay pwede mong wag nang bilhin or pwede mo pa rin naman bilhin pero hinay-hinay lang sa pagkain na mayroong trans fat. At ganun din po itong paninigarilyo. Alam nyo ba guys na noong unang panahon, noong mga 1920s, 1930s, mga doktor pa mismo ang nag-i-endorso ng sigarilyo. Sinasabi nila na ito ay may mga health benefits. Kaya makikita nyo sa mga poster at saka mga advertisement ng sigarilyo noon ay doktor pa mismo ang nagyoyosi at nag-encourage ng paninigarilyo. Pero pagdating po ng 1953 ay naging malinaw na po na wala namang talagang idudulot na maganda itong paninigarilyo. Kaya ipinagbawal na po sa lahat ng doktor ang mag-endorso ng sigarilyo o pwede silang matanggalan ng lisensya kapag sila ay nag-endorse ng cigarettes. Ang ibig ko bang sabihin, parang ganyan lang po yung EV. Kasi historically, maraming mga bagay talaga na sa una, hindi naman napapansin yung dangers nito dahil kulang pa sa kaalaman, kulang pa sa panahon, kulang pa sa sapat na pag-aaral. Pero paglipas ng 10, 20, 30, 40 years, at saka palang makikita na mayroon palang epekto ang long-term na paggamit nitong mga certain products na to.
And then, yung mga products na yan ay hindi naman mawawala kasi after ng mahabang panahon ay naging parte na sila ng everyday lives natin. So, ang tingin ko po parang ganyan ng EV. Sa ngayon, bago pa kasi sa atin eh. Ngayon pa lang talagang umuuso ang EV. Ngayon pa lang talaga nade-develop yung battery technology at yung mga electronics na ikinakabit nila dito. Hindi ko po sinasabing 100% na safe ang EV at hindi ko rin po sinasabing delikado ang gumamit ng EV. Ang sinasabi ko lang po ay masyado pang maaga para malaman natin kung yan ba ay mayroong magiging epekto kapag matagal na nating ginagamit. Siguro madidiscover lang natin yan after ng mga ilang dekada pa. Pwedeng mapatunayan natin na 100% na safe pala ito at pwede rin nating mapatunayan na meron pala itong magiging masamang epekto sa katawan natin. So kung kayo ay may EV or balak nyo bumili ng EV, limitahan nyo na lang yung oras na nahandong kayo sa loob kung kayo ay nababahala sa inyong health. And then iwasan nyo lalo yung habang nagcha-charge ang EV nyo ay nahandun din kayo sa loob. Kasi marami pong mga nag-testing yan na mas malakas ang EMF radiation kapag yan ay china-charge. So kayo guys, ano ang opinion nyo dito? Ilagay nyo po yan sa baba sa comment section natin para mas humaba itong pinagkukwentuhan natin. And then huwag nyo pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!